mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa Hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo. Author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. And I'm alive 'cause I'm alive in you. And it's all because of Jesus I'm alive. And it's all because of the love of Jesus Christ. Jesus covers me and raised this dead man's life. Jesus, it's all because of Jesus I'm alive. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Hashtag BBF. Hashtag blessed, beloved, and favored. Giver of every breath I breathe. Ayan, ako po si Chacha Faith at makakasama niyo po ako ngayong gabi dahil Friday na naman at magkakasama tayo sa kwentuhan, kantahan at syempre sa tugtugan. Heaven and earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. Ayan, kaya ka-hashtag BBF kung nasan ka man ngayon, nasa bahay ka man, nasa kotse, o nakikinig ka sa tindahan nyo, stay tuned lang kayo dahil nandito na kami. Ayan. Ayan, para po sa lahat po ng inyong mga pre-request at mga greetings, text lang po kayo 0917-928-4843. Again, 0917-928-4843. At para po sa lahat po ng gusto po kaming mapakinggan at makita online, just go to www.ustream.tv/smile-radio-98-3-FM. Again, www.ustream.tv/smile-radio-98-3-FM. It's all because of Jesus, and it's all because of Jesus I'm alive. It's all because of the love of Jesus Christ. Jesus covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus I'm alive. Okay, stay tuned lang po kayo. At marami po kayong aabangan ngayong gabi. At ngayon, tugtugan muna tayo. Here's a song from Israel Houghton, I Know Who I Am.
forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever, forever. I will praise the name. No other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious. Let's praise the name. Ayan, nandito na naman po tayo sa hashtag PBF yan, at binabati lang po namin sila, yan, mga kamag-anak namin dyan sa Angeles City, Pampanga, sila Tita Sins, Charmaine, Mami Helen at Lolo Doming. Hello, hello po sa inyo dyan. Ganon din kay Kuya General Luciano na nandyan sa Arizona, USA ngayon. Hello, hello sa'yo Kuya, miss ka na namin. Praise the name forever and ever. I worship the one who reigns still. Kuya Ian De Leon. Hello, hello sa'yo Kuya. Adja, adja. No other name that's higher, no Hello, hello kay Gledalyn Tapan, Mami Gloria Tapan at kay Rain. forever. I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious, so precious. Somebody worship the Lord. People lift your Hi, hello. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Raul Ruiz, na nagsasabing ano man ang inyong problema, ano man ang inyong mga kinakaharap sa buhay, lagi lamang po nating tandaan, mahal tayo ng Diyos at lagi tayong magtiwala sa Kanya na gaano mang kaimposible ang ating mga sitwasyon, maniwala tayo na mayroong Diyos na nagmamahal at patuloy na magmamahal sa atin noon, ngayon at magpakailanman. Muli, patuloy kayong makinig sa programang ito na walang ibang layunin kundi maitaas ang Panginoong Hesus at mabigyan ng mga salita ng buhay na alam po namin na makapagbibigay sa inyo ng kalakasan na kailangan natin sa ating po mga pakikibaka, sa ating mga pakikipaglaban sa buhay at sa mundong ating ginagalawan. So, relax lang kayo dyan at hayaan nyo naman po na sagot namin ang Word of God o salita ng Diyos na ibibigay po namin sa inyo. God bless you all. Lagi niyong tandaan, mahal kayo ng Panginoon. Hello, hello sa Metanoia Band na nakikinig yata ngayon. Sila Japet, Moen at Abigail Abanes. Hello, hello sa inyo. Okay, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pastor Lynn Ruiz po ito. At kayo po ay nakikinig sa ating program, hashtag BBS, Blessed, Beloved, and Favored, dito po sa 98.3 FM Smile Radio. So, naririnig niyo po kami every Friday, 8 to 9 p.m. Yan. So, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Lalong-lalo na po sa aming pinakamamahal kay Ate Sol at kay Kuya Edmond Evangelista dyan po sa Sacramento, California. Yan. Good evening po sa inyo at kami po yung nagagalak na nagagamit din po kayo ng Panginoon dyan po sa Sacramento, and we hope to be there soon. Yan. Para makapag-minister din po kami sa inyong church. Yan. So, ngayong gabi, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang title, Trust His Ways. Yan.
Last Friday, ang ating pong topic ay tungkol sa paano ka mamumunga ng kung paano ka magtatagumpay. Right, Pastor Ol? Yung fruitfulness sa pamamagitan ng pag-abide natin kay Jesus. Yung pananatili natin sa ating Panginoong Jesus at sa Kanyang salita. At doon tayo mas magiging fruitful. Yon. So, ito po ay kasunod, okay? Kasunod ng topic na iyon, trust His ways. Okay? Sabi sa Proverbs chapter 19, verse 21, there are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Okay? Paano nga ba tayo nagpaplano sa buhay natin? Do we plan our lives according to the family's traditions? Or do we plan our lives according to the people we look up to? Paano sila nabuhay? Ano yung ginawa nila sa buhay nila? Kung bakit tinitingala natin sila ngayon? Or do we plan our lives according to the resources available for us? Or according to what will satisfy our hearts? O pinaplano ba natin ang ating buhay ayon sa anong klaseng komunidad tayo nabibilang? Okay? Maraming tao magaling magplano. Yun bang kada araw pinaplano niya? Kada mangyayari sa buhay niya nakaplano? Naka-journal, kumbaga. Marami namang tao, plano lang ng plano. Natatapos na lang dun sa plano. Pero meron namang walang kaplano-plano. Which one are you? Ikaw ba'y isang taong inilalagak ang iyong mga plano ayon sa iyong talino, sa iyong mga experiences sa buhay, or according sa mga karanasan mo? Okay, kaya nagpaplano ka na sa mga nangyari sa iyo in the past. Kaya ginagawa mo na yung plano mo ngayon dahil may mga pagkakamali ka in the past. O kaya marami ka ng naranasang tagumpay in the past, kaya yun, susundan mo na lang yung mga plano na yun. Pero ang pinaka-importante, nagpaplano tayo ng ayon sa kung ano din yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Kasi yun yung the best na plano that we could ever make. Kasi yun yung may magandang resulta. Sabi nga natin, if we will last Friday, napag-usapan natin na kung mag-a-abide tayo sa ating Panginoon at sa Kanyang salita, kung ang salita niya mananatili sa ating puso, mas maganda yung magiging resulta o mas marami tayong ma-accomplish. Mas marami tayong magiging bunga. At yung bunga natin, mas maganda, mas masarap nilalasap. Okay? So, tonight, ang nais po naming ihatid sa inyo, mga giliw naming tagapakinig, kung ano ba yung mas maganda. Okay, better ways to plan. Ano ba dapat yung maging gauge natin sa ating mga plano, sa ating mga pinaplano sa ating buhay. So, tinuturuan tayo, may mga planning strategies na nababasa tayo sa mga magazines. Meron tayong mga planning mentors. Ayan, tinuturuan tayo paano tayo mag-plan. Pero alam niyo po ba, ang pinaka-the best na mentor para bigyan tayo ng isang the best na plano sa buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ayan, so tonight, nais ko pong i-share sa inyo kung paano natin masisiguro na yung plano natin, yun nga yung dapat na plano. Okay, number 1, our plans should align to God's will and plan. Okay? Ang mga plano natin ay kailangan nakalinya. Okay? Sa kung ano yung kalooban ng Diyos at kung ano yung plano niya para sa atin. Sabi nga sa Romans 12, verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Okay? Ang Romans 12 verse 2 ay nagpapaalala sa atin na dapat hindi tayo umaayon sa kung ano yung takbo ng sanlibutan. Kasi karamihan ng mga tao sa mundo, parang pare-pareho yung mga plano. Magpayaman, magparami ng assets, tumaas ang position, or maging famous. Parang very common na gusto natin lagi yung paangat, paangat, paangat. Okay. There is a story ng isang businessman na gustong-gusto niyang maging, as in, mayamang-mayaman siya, nakikilalanin siya. So, binigay niya ang marami niyang oras sa paghahanap buhay, sa pagpapayaman, pero nakalimutan niyang ibigay ang oras niya sa mas mahalaga kaysa sa kanyang negosyo. At wala yung iba kundi ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Dumating ang time na umalis na yung kanyang asawa, iniwan siya kasama ang kanyang mga anak. Naiwan siya mag-isa. At doon niya na-realize na napakalungkot pala ng buhay niya. So, nalulong siya sa bisyo at saka nasira na yung buhay niya. Naubos din yung inipon niyang maraming pera. So, nawalan din ng saysay. Yung pinapangarap niya supposed to be na magandang buhay ay lalong hindi naging maayos dahil ang plano niya hindi nakabase sa kung ano yung nais ng Panginoon para sa kanyang buhay. Alam niyo kasi, pagka-plano ng Panginoon, the best. Kapag yun ang sinundan natin, siguro hindi naman napakarami. Pwede ring maraming material na bagay na ibigay ang Panginoon sa atin, ipagkaloob din sa atin yon. O pwede ring hindi ganun karami, pero ang sinisiguro ko, the best yon. Punong-puno yun ng kagalakan, punong-puno yun ng kapayapaan. Mai-enjoy mo yung bawat biyaya na darating. Mai-enjoy mo yung bawat pagpapala na dumarating, maliit man to o malaki, at panatag ba yung kalooban. Okay. So, sabi nga nung binasa natin, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, renewing of our mind, ibig sabihin, is i-align natin ang ating isip sa kalooban ng Diyos or sa nais ng Diyos. Ano ba yung mga gusto ng Diyos para sa atin? At ito'y nasusulat sa kanyang salita, sa kanyang banal na aklat. Doon natin makikita kung ano talaga ang nais ng Diyos sa tao. I remember may ginamit na illustration yung isang preacher. Sabi niya, kung meron kang problema sa product o anumang product na meron ka na binili mo, punta ka dun sa manufacturer ng product kasi siya yung nakakaalam kung paano ito i-repair, kung paano ito iayos kasi siya yung may likha nito, siya yung nag-invento nitong produkto na to. Same thing, kapag ka may problema yung buhay natin o hindi natin alam yung gagawin natin, paano ito patatakbuhin, paano ba ito magiging maayos, okay? Punta ka dun sa Creator of life. At wala yung iba kundi ang ating Panginoon. Okay, so ang transforming of our mind, meaning, or yung renewing of our mind, it means ina-align natin yung ating isip sa kung ano yung nais ng Panginoon para sa atin. Alam niyo po kasi yung karunungan mula sa Diyos ay nakukuha natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng kanyang salita. At yung wisdom ng Lord, kapag nasa atin, itutugma noon ang ating mga dadaanan. Siya yung mag-a-align ng ating mga plano. Okay? Sabi nga po sa Proverbs chapter 8 verse 19, sabi doon, the fruit of God's wisdom is better than gold. Yes, than fine gold, and my revenue than choice silver. Kapag ka meron kang wisdom ng Lord, nasa yung wisdom ng Lord, higit pa sa ginto at pilak ang pwedeng mapasayo. At hindi lang pwede ka rin magkaroon ng gold and silver. Yes, kasama yon. Pero hindi lamang yon. May kasamang kagalakan, kapayapaan,
itatama niya yung iyong mga ginagawa, lahat ng aspeto ng buhay mo. Lahat yon. At yung wisdom ni God, ang siyang tutulong sa iyo, ang siya mong magiging map, ang siya mong magiging tour guide sa buhay, sa journey mo sa buhay. Sabi din sa Psalms 119 verse 114, your word is my source of hope. Okay, don't live life without hope. Wag na wag kang mamumuhay nang walang pag-asa. Kailangan, sabi nga ng kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. O ibahin natin, wag kang mabubuhay nang hindi ka umaasa. Dapat lagi kang may pag-asa. At ano nga yung pag-asa na yon? Yung pag-asa natin na ang Diyos laging nariyan para gabayan tayo sa buhay. Kahit dumating pa tayo sa mababang antas ng buhay natin. Let's say, yung failure ka sa maraming bagay, or dumating ka na ba dun sa lowest point of your life. Be hopeful that God is there, very much willing to lift you up again, and para tumayo ka ulit, bumangon, mag-start ka uling magplano kasama ang Panginoon. Okay, at dyan natin magagamit yung the power of prayer. Okay, sabi sa 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. He hears us. So, importante yung lumalapit tayo sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo, maging nandun ka sa rurok ng tagumpay. Ayan. Yung sa tingin mo, very, very successful ka na, or sabihin natin, ang tagal-tagal mo na nag-strive, nandun ka pa rin. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, be confident to approach God. Kasi kahit na nandun ka sa pinakataas, na matagumpay ka, may time hindi naman masaya, di ba? Pero may time naman na medyo-medyo lang pero masaya ka. Pero pwede rin hanggang doon ka sa taas at masaya ka. Di ba yun ang napakaganda? Ngayon, nasa ano ka mang sitwasyon sa buhay, importante kasama mo ang Panginoon. Alam mo kung ano yung nais niya. Palagi kang nagpapagabay sa Kanya. And for sure, nasaan ka mang antas ng pamumuhay, palagi kang magiging masaya. You will have the fullness of joy. Sabi sa Romans 8:26, minsan kasi may mga pananalangin tayo sa Panginoon na hindi ba natin alam paano sisimulan? Hindi natin alam kung ano nga ba ang ipapanalangin natin. Ano ba talaga yung makakabuti para sa atin? Alam niyo po ba, ang pinaka-effective na prayer is yung panalangin na naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi naman kasi naganap ang mga bagay sa atin dahil ipinanalangin natin yung gusto natin, kundi yung ipinanalangin natin ay ayon sa nais din ng Panginoon para sa atin. Okay? At kung dumating tayo sa punto na ano nga ba talaga ang dapat kong ipanalangin, minsan sinasabi natin, Lord, yung bubuksan kong negosyo, I declare na, I pray Lord na ito ay kikita ng malaki. Diba, O Lord, yung liligawan ko ngayon ay sagutin ako. Pero minsan, hindi pala yun yung negosyo na nais ng Panginoon para sa iyo. Hindi pala yun yung nakadesign sa kung hindi yun ang nag-fit sa kung paano kanya dinesign. Or yung nililigawan mo, hindi pala yun yung gusto ng Lord para sa iyo. So, ang importante, kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay mo, yun yung hanapin mo. Okay. Sabi nga sa Romans 8:26, likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. So, yung Holy Spirit na nasa atin, ang siyang tutulong kung paano tayo mananalangin ng ayon sa Kanyang kalooban. Okay? Magpapatuloy po tayo. Let's have a break for a while. Let's have this song. Let's travel, let's party on the way to Cincinnati on the snow white Christmas Eve. Going home to see your mama and her daddy with the baby in the backseat. 50 miles ago, she was ready to go.
mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. Before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both their lights flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air. Jesus, take the wheel, take it from my hand, 'cause I can't do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance, save me from this road I'm on. Jesus, take the wheel. It was still getting colder when she made it to the shoulder and the car came to a stop. She cried when she saw that baby in the backseat, sleeping like a rock. For the first time in a long time, she bowed her head to me. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I got to change. So from now on tonight, Jesus, take the wheel, take it from my hand, 'cause I can't do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance, save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. Oh, I'm letting go, so give me one more chance, save me from this road I'm on, from this road I'm on. Jesus, take the Okay, so magpapatuloy po tayo ang ating topic sa Trust His Ways. Sabi natin kanina, ang una, dapat our plans should align to God's will and plan. Number two, our plans should be built in the foundation of faith, not in fear. Okay. Sabi sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7, so then, as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith. Okay, importante, yung ating mga plano ay bunga ng ating itinayo, okay? Itinayo natin ang ating plano at ang ating pundasyon, yung ating pananampalataya. Yun ang pinakamagandang pundasyon, yung ating pananampalataya. Sabi din sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Wala nang pinakamatibay na foundation kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At kapag itinayo natin ang ginawa nating pundasyon ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tinitiyak ko po na ano man yung ating pagdaanan sa ating journey, sa ating paglalakbay sa ating buhay, sa pagtupad natin ng ating mga goals, ng ating mga plano, ng ating mga pangarap o yung mga layunin natin sa buhay, dumaan man tayo sa mabato o matinik na daan, kapag ang pundasyon natin ay ang ating Panginoong Hesukristo, lahat yun malalampasan natin ng may tapang pa rin, okay? Na bumangon muli, na lumakad muli, tumakbo muli, at may sigla pa rin na aabutin natin yung ating mga adhikain sa buhay.
Okay? Sa Matthew chapter 7, verses 24 to 27, binanggit doon yung dalawang nagtayo ng bahay. Yung matalino, yung wise man, yung wise builder, tinayo niya ang kanyang bahay sa isang matibay na bato. Yun namang foolish man, tinayo niya yung kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin. Adaling intindihin, di po ba? Yung nakatayo sa ibabaw ng bato, yun yung hindi magigibab, dumaan man ang maraming bagyo at malakas na hangin. O hampasin man ito ng malakas na alon. Pero, ang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhangin, konting hangin lang yon, tutumba na yon, at magigiba na. So, ganun din yung ating pagtatayo ng ating mga plano sa buhay natin. Or yung kung paano ba natin ipagkakatiwala ang ating kinabukasan sa isang mabuhay ba na pundasyon. Di ba gusto natin ay sa isang matibay na pundasyon at walang iba ito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga Jesus Christ is our rock. Okay? Ang isang matibay na foundation. Okay? At sabi ko kanina, our plan should be built in the foundation of faith, not in fear. Kasi alam niyo po ba, kapag natatakot tayo, wala tayong magiging magandang plano. Kasi if our planning is based on our fear, wala itong magiging magandang resulta. Kaya nga po, sa mga nangyayari sa buhay natin, o sa mga naririnig natin ng mga bali-balita, kapag nagpadala tayo ng takot, ang gagawin natin nun, titigil na tayo sa buhay natin. Baka hindi na tayo magpaplano. Or hihinto na natin yung mga nasimula na natin. Kasi sa sobra nating takot, baka nagstay na lang tayo sa isang room, tapos nandun na lang, nispend na natin yung buong buhay natin sa isang lugar na hindi na tayo naging productive. Hindi na rin tayo naging blessing sa iba. Hindi na rin natin na-achieve yung ating mga adhikain sa buhay or yung mga plans na itinakda ng Lord para sa atin. Kagaya na lang ng mga naririnig natin about the bombings, about terrorism, about the mga kagaya nung laglag bala sa airport or earthquake, yung mga kwento tungkol sa earthquake or mga sinasabi nila na yung mga darating na mga earthquakes or mga malalakas na typhoon, mga super typhoons, or yung mga naririnig din natin yung about blood moons. Okay, so ang dami-daming mga balita na kung hindi tayo kung hindi natin ilalagay hindi sasandig yung ipagkakatiwala ang buhay natin sa Panginoon, maaari itong magdala ang lahat ng ito ay maaring magdala sa atin ng takot. Okay? Hindi natin alam kung ang lahat ng ito ay magaganap o hindi. Isa lang naman ang talagang nakakaalam ng kung anong mangyayari. Pero mangyari man ang lahat ng ito o hindi, importante. Sa buhay mo, alam mo, merong kang paninindigan, meron kang pananampalataya at yun ang iyong paninindigan, nananampalataya ka na merong isang Diyos na laging nandyan para sa'yo. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, at kahit dumating ka pa sa punto na nakapagitna ka sa matinding circumstansya sa buhay or nasa gitna ka ng panganib, kahit malagay ka pa sa sitwasyong iyon, trust the Lord to always protect you and envelop you with His warm embrace. Yung kanyang pagmamahal na nariyan. Ano ba yung gusto natin? Kapag narinig natin yung mga bali-balita, wag na tayong lumabas ng bahay dahil may laglag bala sa airport. Di ka na ba sasakay ng eroplano? Di ka na ba pupunta sa airport para salubungin yung mga dumadating? Hindi ka na ba pupunta dun sa mga lugar na gusto ng Diyos na pumunta ka dahil andoon yung plano niya, gusto niyang sa katuparan yung plano niya? Hindi ka na ba pupunta dun sa lugar na sinasabi nilang nasa fault line ba yon ng earthquake? Kasi baka anytime bumuka yung lupa, malaglag ka.
Or yung balita ng blood moon na kasi according to history, kapag ka may blood moon na nag-appear 2 beses sa isang taon, yung susunod na taon meron na naman 2 appearance ng blood moon. Tapos after noon, may mga mangyayari, mga significant event na mangyayari na magkakaroon ng impact sa world. So, ganun kasi yung mga nakaraan na nangyari. So, granted, mangyari man yun, kung mangyari man yun, ititigil mo na ba ang buhay mo ngayon? Hindi ka na ba magpapatuloy na umasa sa Panginoon na kahit yung mga araw na dadaan ay kaya ka pa rin niyang bigyan ng masayang buhay, payapang buhay, at gawin ka pa rin pagpapala sa iba? Titigil ka na bang mag-aral? Or magkukwit ka na ba sa work mo? At mag-i-stay ka na lang ba sa bahay mo? Or itatanong mo sa Panginoon, Lord, ano yung gusto mong gawin ko sa ganitong sitwasyon ng aming mundo o sa ganitong sitwasyon ng aming bansa na merong mga ganitong mga pangyayari? Pananatilihin ko ba ang takot sa puso ko? O patuloy kong ipagbubunyi na napakabuti mo? Dahil ako, sa ganitong sitwasyon, nagawa mo pa rin akong bigyan ng kapayapaan at kagalakan at pag-asa na kahit ano pa yung nangyayari sa paligid ko, isang buhay na ganap at kasya-sya pa rin ang plano mo para sa akin. Hindi ba parang kung yun ang iyong prinsipyo sa buhay na nakabase or founded in the Word of God, di ba yung mga natatakot pwede mong bigyan ng pag-asa. Yung mga natatakot pwede magkaroon ng kapayapaan at kagalakan in the midst of circumstances. We can always pray. Why worry? Why be afraid? Kung palagi naman tayong may paraan na manalangin at magtiwala sa ating Diyos, manampalataya sa ating Diyos. Sabi nga ng Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Okay? Number 3. Pero bago tayo dumako sa number 3, another song for you. Striving, no longer stressed, in you, my Jesus, I found my rest. No longer toiling in hard labor seas, for you assure me rest will increase. Your open arms help
Okay. Thank you, Kisha. Okay, number 3, our plan should be the product of our trust in God's ways. Yan, kagaya nga ng title natin, Trust His Ways. Okay? Yung ating plans, kailangan ay produkto ng ating pagtitiwala sa nais ng Panginoon para sa atin. Okay? Sabi sa Isaiah 48:17, I am the Lord your God who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. O, diba? Si Lord, ang tinuturo niya sa atin kung ano talaga yung pinakamainam na pwedeng mangyari para sa atin. So, pagtiwalaan natin ang kaparaanan ng Panginoon sa buhay natin. Minsan kasi, ang problema sa ating mga tao, sobrang tayong nagtitiwala sa sarili nating talino at galing. At pera natin, at kung sino yung kilala natin, o ano yung ating pinag-aralan, o ano yung ating mga resources, o sino yung mga connection natin sa buhay. Sobrang doon ang nilalagak natin ang ating mga pagtitiwala. Samantalang, ang pinakamainam na koneksyon sa buhay natin na talagang magbibigay sa atin ng pinaka-the best na pwede mangyari sa buhay natin ay ang ating Lord na nakakaalam ng lahat-lahat ng bagay, may-ari ng langit at lupa at may likha sa iyo at sa akin. So, importante, alam natin na siya yung nagdidirect sa atin sa daan na dapat nating patutunguhan. Okay. Sabi din sa 1 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Okay? Yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Binigyan na tayo ng lahat ng ating kailangan para sa buhay na ito. Para mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban upang maranasan natin ang kalwalhatian ng Diyos. Palagi nating dinidiscuss dito sa ating program na yung glory ng Lord, ang ibig sabihin ay kavod or doxa in Greek and kavod in Hebrew. Na ang ibig sabihin ay light, fullness of God, heavy, loaded, punong-puno ito, full pack, kumbaga. Andito nakasiksik sa glory ng Lord yung lahat ng pinakamainam na meron ng Diyos para sa atin. Kapayapaan, kagalakan, completeness, wholeness, sound mind, sound body, security, protection, wisdom, prosperity, lahat ng pinakamainam, nakasiksik, nakapaloob sa kanyang glory. At ang lahat ng yon sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ibinigay na sa atin para maranasan natin yon, para makarating tayo dun sa glory land. Glory land, ang tawag ko, dun sa state of life na kung saan nararanasan mo yung bang pag nandun ka sa state ng buhay mo na yon, para bang stage ng buhay mo na para bang, wow, ang sarap, ang saya, satisfied ako, kontento ako, eto na talaga yung gusto kong buhay. Yon. Kasi, hindi natin to pwedeng ma-measure kung gaano kakalakas o gaano kakaraming na-achieve, gaano kakaraming success na nakuha, gaano karaming kamay na pumalakpak sa'yo at humanga, gaano karami yung followers mo, gaano karami yung sumusuporta sa'yo, o ano na yung position mo ngayon. Hindi natin pwedeng i-measure doon yung success mo o yung glory land, hindi yun ang glory land. Pwedeng nasa iyo lahat yon, pero may kasama bang peace, joy, humility, love, lahat nandun, nakasiksik doon. Okay, so, importante, we trust God's ways. We trust His ways in everything. Sabi nga natin kanina, number 1 is, our plan should align to God's will and plan. Number 2, our plan should be built in the foundation of faith, not in fear. And number 3, our plan should be the product of our trust in God's ways.
Now, life may be short, pwedeng maigsi, pwedeng ang mahaba ang buhay. No one can tell the exact measure except God. Wala naman makapagsasabi kung gaano kakatagal mabubuhay dito sa mundo, kung kailan ka, hanggang kailan ka mabubuhay, o mahaba ba ang buhay mo, maigsi. Walang pwedeng magsabi noon. Ang Lord lang nakakaalam. May mga revelation na 2016, may mangyayaring something na hindi mo inaasahan, pwedeng katapusan na ng mundo, katapusan na ng buhay mo. Pero, how can we be sure? Si Lord lang ang nakakaalam. Lalabas yung blood moon ulit, ano yung pwedeng mangyari, anong susunod na mangyayari after that, or after nang nangyari sa Paris, ano yung susunod. Sino nga ba talaga ang nakakaalam ng kung ano yung mangyayari? Pero ang pinaka-importante, nakasandig lamang ang ating pananampalataya sa Panginoon at pagtatiwala sa kanyang kaparaanan. Sabi din sa Isaiah, yung His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Iba yung pag-iisip ng Diyos, iba yung kanyang kaparaanan. Pero kahit gaano man ito kakaiba sa kung paano tayo mag-isip at kung paano tayo umakto, importante pinagtitiwalaan natin at alam natin na iyon ang pinakamainam at iyon ang makabubuti para sa atin. Magtiwala tayo sa Panginoon dahil sa Kanya nang gagaling ang tunay na kapayapaan, genuine peace, and fullness of joy. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 11 verse 8, however many years a man may live, let him enjoy them all. Gaano man kahaba ang taon o kaigsi, importante, palagi natin itong ini-enjoy. Paano ba ito na-enjoy? As long as nakasandig ang iyong pananampalataya at ang pundasyon mo ay ang Panginoong Hesukristo, doon mo makikita, doon mo mararanasan ang tunay na kagalakan. Sabi ni Corrie ten Boom, the measure of life is not its duration, but it's the nation. Kumbaga, kung susukatin natin ang buhay natin, hindi sa kung gaano kakatagal na buhay sa mundo, kundi paano nagsilbing pagpapala ang buhay mo sa maraming tao. Kung alamin natin yung story ni Corrie ten Boom, talagang naging blessing siya sa marami kahit na panahon noon ng mga Nazis, panahon ng gyera ng mga panahong yon. Pero kahit sa ganung sitwasyon, sinika pa rin niyang maging pagpapala siya sa mga tao sa kanyang paligid. Okay? Sabi din sa Psalms 92 verse 14, they shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. So, maiksi man ang buhay o humaba man ang buhay or ikaw man po na nakikinig ngayon ay nandun sa ikaw yung pinakamatanda sa mundo or nandun ka na sa 70, 80, 90, ganyan na yung edad nyo po. Alam nyo po, kahit na tayo ay nasa ganong edad, ang Lord kaya pa rin niya na gawin tayong fruitful. Kahit na tayo ay sabihin na nating nakahiga na lang ba tayo sa ating kama kasi meron tayong karamdaman or nakaupo na lang tayo sa ating mga wheelchairs or hindi na tayo mabilis tumakbo, hindi na rin tayo mabilis magsalita or hindi na tayo kasing lakas dati. Alam nyo po, si Lord napakagaling, napakatalino. Ang wisdom ng Lord, kaya ka pa rin niyang i-direct kung paano magiging maayos pa rin. O kumbaga yung plano ng Lord, mangyayari pa rin sa buhay mo even in old age. Kagaya nga ng binasa natin, they shall still bear fruit in old age, they shall be fresh and flourishing. Yan. Yung bang, yung laging sinasabi na you should age gracefully, or kung tayo man ay tatanda with grace, yan, kasi andun pa rin, nagiging pagpapala pa rin tayo sa iba, nagiging blessing pa rin tayo sa maraming tao sa paligid natin, hindi dahil yung lakas natin napapahiram natin o marami ba tayong pera, nakakapag-share tayo, kundi yung just by being peaceful and joyful, nakakahawak kasi po yun. Yung bang, ano man yung kalagayan natin sa buhay, yung payapa tayo, masaya tayo, masigla tayo sa lahat ng pagkakataon, yun lang po ay sapat na para maging pagpapala tayo kung tayo man po'y nasa
prime na ng ating age, kumbaga. Kaya nga po tinatawag na golden years ang mga moments na yon kasi ang dami na natin pinagdaanan, marami ng mga experiences, marami na rin tayong failures na napagdaanan, pero naitama na rin natin yung mga sumunod na mga taon, or marami ng plano ang Lord sa buhay natin na nagmanifest na isa katuparan sa buhay natin. Kaya tinatawag na golden years kapag ka medyo tumatanda na tayo, kasi nagiging pagpapala na tayo. Yung bang pag-share natin ng ating mga experiences, ang dami nang natututunan ng mga tao sa atin. Kaya nga, importante din na yung buhay natin mula pagkabata o nasa anumang edad tayo ngayon, kayo po na mga nakikinig, nasa anumang age bracket kayo nabibilang, importante, yung buhay na ito, ipinapamuhay natin ng ayon sa kalooban ng Diyos, at doon po tayo magiging pagpapala sa iba. Kasi alam niyo po, ang Panginoon, kapag ka siya nagbigay ng plano sa buhay natin, hindi lamang sa kabutihan nating pansarili o ng pamilya natin, laging sa kabutihan ng nakararami. Kaya, ibig sabihin lang, He blessed us, not just for ourselves, not just for us to be blessed, but to be a blessing to many. At alam niyo po ba, ano man po yung ating hinihintay sa mga susunod na chapter ng buhay natin, o sabihin na natin na hindi tayo, or hindi natin alam kailan tayo kukunin ng Panginoon, or kailan yung pagpikit ng ating mga mata, or ano ba yung naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Importante po, masaya kang nabuhay dito sa mundo. Hindi mo na yun katatakutan at hindi ka na mangangamba kung anong nandun. Kasi sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eye has seen, nor ear has heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Sabi nga yung wala pa nakakakita, wala pa nakakarinig, hindi mo pa kayang ma-imagine kung ano yung mga pinrepare ng Lord para sa'yo at para sa akin. Kaya, well, pagtiwalaan lang po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Importante po, inaalam natin yung kanyang kalooban at patuloy tayong nakikicommunicate sa Lord sa pamamagitan ng panalangin, at matyaga po tayong makinig kung ano yung gusto ng Lord para sa atin. Every time we pray, let's stop for a while and listen to God kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin. Kadalasan nagsasalita po siya sa kanyang word, or from within, yung spirit within, nangungusap siya. So, trust His ways, mga kapatid, mga kaibigan, and I assure you po, the best ang inihanda ni Daddy Lord para sa iyo at para sa akin. So, let's enjoy life to the fullest. Okay, salamat po sa inyo pong pakikinig. Ayan, gusto ko pong mag-good evening and thank you for listening to Ate Sol and Kuya Edmond. At sa mga taga-Munting Batangas, kay Uncle Junior, kay Beth, Grace, Lola Maria, and Remy Evangelista, ganun din kay Salazarte, Mr. and Mrs. Lazarte. Okay? Kay Brother Lito and Sister Lynn Flora ng Samal. Kay Kuya Greg Soriano ng Davao. Kay Ate Mila and AJ Ongkingko. At kay Aaron of Abukay. Kay Ate Joy and Kuya Bernard Tuazon and paring Ricky Gatula. Kay Jenrev and Ian De Leon. Kay Ate Jane and Kuya Bernard Laconsay. Ayan, thank you for listening po sa lahat po ng mga taga Puerto Rivas. Hello po kay Tatay Ed, Nanay Evelyn, kay Luis, kay Ate Nora, kay Ate Grace Santiago, Kuya Elimar, Ate Belen, Kuya Henry, Abigail, Nanay Lucy, Ate Rose, Ate Lita, Jane, Matthew, and Tim Tim. Hello din po kay Ate Mer Diaz, Ate Malu, Irene, and July, kay Tatay Lando, at kay Nanay Mila.
Binabati ko po lahat ng hindi po namin nakasama dito kay Sir Ian, Ate Rose, Mami For, Gleda, Rain, Gador, Charm, Bryles, Diane, Hazel, Carla, Justin, Dwight, Frankie, Fersian, Jaya, Trixie, Saria, Marvin, Kyra, McTylry, Luis, Michelle, at kay Trisha. Hello Kuya Jen Revoluciano from Arizona, USA. Ayan, muli binabati ko lang si Gledalyn Tapan, Mami Gloria Tapan at Rain. Yan, hindi daw narinig. Hello sa inyo. Ayan, hello din po kay Tita Rowena Tolentino at kay Tenten. Hello. Ayan, hello din po kay Vinnie Rose Diwa. Hello po kay Alex at saka kay Jacob na nagpapabate. Hello sa inyo. Hello sa mga kamag-anak namin dyan sa Angeles City, Pampanga. Kay Tita Sins, kay Mami Helen, Lolo Doming, Charmaine, Ate Cindy at Kuya Pong at Tito Ming. Hello po sa inyo dyan. Ayan, binabati ko yung BSE 1F at saka yung dating BSE 1E, si Laika, Kate, Revelyn, Ronald, Nesha, Precious, Ella, Mary Antam, at Lawrence. Huwag kang mag-alala, Lawrence. May magandang plano sa'yo si Lord. Kaya trust Him and He will make your path straight. Ayun, tsaka binabati ko yung napakaganda kong mama na si Vilma Mendoza. Ingat sa pag-uwi mo. See you later. Ayan, hello kay Charmaine Tidy, kay Mami Helen and Daddy Doming, at syempre sa napakaganda kong tita, kay Tita Cynthia Tidy. Hello. Belated happy birthday kay Nanay Evelyn Santiago, sa aking napakagandang sister Cynthia Tidy, kay Cindy Sarah Esteron, belated happy birthday kahapon and advance happy birthday kay Diane Santiago. At nais na naming batiin advance, napakaaga, advance happy birthday kay Sir Ian De Leon. In advance na. Metanoia Band, Japet, Moen at Abi. Aja. Nais po namin mag-hello sa lahat ng taga Roy Plaza at taga River of Yahweh, dyan po sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, lalong-lalo na po kay Mami Ami at kay Pastor John Catalbas. Hello po. Hello po. Ate Edlin Santiago, hello. Nais ko rin batiin si Georgie, si Jerel, si Randy, si anong pangalan? Si Regine, si Ray, at saka si Jay, Marie Lorica. Yan yung mga natatandaan ko sa Roy Plaza, Dipolog City. Sa bago kong nakilalang kamag-anak kay Kathleen Melostrino ng APCAS. Nakakawa ang tiyempo, para bang nagbabalik ka lang. Umaalawa ang kombo, para bang nagbabalik ang nagabi. Hey, madlang people, wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hey, madlang people, wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Ayan, maraming salamat po sa pag-spend niyo po ng 1 hour with us with the hashtag BBF. And we assure you po na sa inyo pong pagtitiwala sa ating Panginoon, hindi po kayo mabibigo or
yung inyong pagbibigay ng tiwala sa Lord, hindi po mawawala ng saysay. Hindi ka ba naman magtitiwala sa isang Diyos na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ito magbabago, hindi mababawasan, hindi mapapagod at lalong hindi titigil na mahalin ka. Maging sino ka man, ano man ang sitwasyon mo sa iyong buhay. Kaya pagtiwalaan mo lamang siya, isandig mo sa Kanya ang iyong buhay, ang iyong plano, ang iyong future, yung kinabukasan. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a bright future. So, keep on listening to #BBF, blessed, beloved, and favored. This is every Friday, 8 to 9 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. Meron din po kaming live streaming via Ustream.tv. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nagdi-declare po kami sa inyo ng nag-uumapaw na pagpapala, rumaragasang pagpapala, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig at pagpapakumbaba. Maraming salamat po. Keep on listening to #BBF dahil sa #BBF may nagmamahal sa'yo! Good night everyone! Shalom, glory, and karam! Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo.